Do you wanna know? Hi guys! So welcome back again po to my YouTube channel. It's me po again, Sarah May FC, ang inyong lingkod. So before anything else po, gusto ko muna po magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin. Even before pa po, since July 2019 na nag-start po ako. Maraming po salamat sa lahat ng sumusuporta ngayon, presently, and susuporta pa po sa aking channel. Thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Okay, so for today's vlog, sasagutin natin ang katanungan ng halos karamihan, even before pa po, no? So, may mga ganito ng tanong. Ngayon ko lang to siya blinag, okay? So, sasagutin natin ang katanungan, paano ko po ba malalaman kung ako ay baog sa mga kalalakihan? So, ihihiwalay ko na lang po yun sa babae para mas specific po tayo. So, paano ko po ba malalaman kung ako ay baog or si sir ay baog, si kuya ay baog? Okay, so, related po ba kapag konti lang ang nai-ejaculate ko? Related po ba kung malabnaw, malapot, marami, hindi na erect, or hindi na tayo? Related po ba to? So, sasagutin natin lahat ng yan, inyong mga katanungan. Hopefully na may maibigay po ako sa inyong information sa makakatulong sa inyo. And samahan nyo na po ako. So, mag-start na po tayo. So, first and foremost po ba, ano po ba yung baog or sperm? Okay? So, paano po ba mabibilang sperm? Okay, so para masabing nasa normal sperm count ka, kailangan nasa 15 millions of sperm ka up to 200 millions of sperm. Okay, ma'am, bakit po yung iba nagsasabi 20 million? Yung iba naman po 30 million. Okay, yung iba naman po 150 million lang. Okay na, okay. So, iba't iba po kasi ang ranges na binibigay ng research. Okay, hindi tayo makapagbigay ng exact amount. Okay, pero may mga ranges naman po sila. So, as low as 15 million, as high as 200 million. So, 15 to 200 millions of sperm, doon na lang ako nagbigay sa inyo ng average. Okay? So, less than 15 million, yun po yung sinasabi nilang infertile o yung tinatawag nilang baog. Okay? Meron naman nagsasabi na kapag 60 million of sperm below, okay, below, mas mababa sa 60 million, tinatawag ka lang na low sperm count. Okay, ano yung low sperm count? Kulang lang, pero hindi ka sinasabing baog ka, okay? Pwedeng magpadami, okay? Meron din tinatawag na azoospermia. So, ano yung azoospermia? Ito yung pag nagpa-semen analysis ka, zero sperm count yung lumalabas. So, bakit may zero sperm count? So, merong dahilan na merong blockage o may bara. Kaya, imbis na nag-ejaculate ka ng sperm, walang lumalabas. Meron din tinatawag na retrograde ejaculation. Imbis na nailalabas mo sa iyong penis, bumabalik siya sa pantog o sa bladder. Okay, so maraming ganong kaso. Pero dito, kailangan nyo lang malaman yung quantity o yung bilang na 15 millions of sperm up to 200 millions of sperm. Pag yan ay nandyan ang inyong sperm count, sabi nila, pwede kang makabuntis. Okay? Less than 15 million, yun yung sinatawag nilang baog. So, you are incapable of conceiving a child. So, hindi ka pwedeng, wala kang kakayahan na makaproduce ng isang bata. So, dito tayo sa pinaka-main topic natin. No? So, paano ko po ba malalaman kung ako po ay baog sa mga pangkalalakihan? Okay? So, number one, so dito tayo sa symptoms. Okay, linawin ko lang anong diferensya ng pagkakaiba, hindi diferensya. Anong pinagkaiba ng signs and symptoms? Ang signs, nakikita po ng iba at ikaw nararamdaman mo, samantalang ang symptoms naman po, ikaw lang ang nakakaramdam. So, for example po, may pain, masakit yung ganito mo. So, hindi naman nararamdaman ng nurse yan. So, definitely, it's a symptoms. Pero kunyari may swelling, namamaga. So, nakikita naman namin ng nurse or ng kahit ng sinong tao na namamaga, so it's a sign. So, yun po yung pagkaka-differentiate ng signs and symptoms. Okay, sa mga sasabihin nating mga signs and symptoms ng male infertility, isa lamang po ang makakasure tayo, ikaw ay tinatawag nilang infertile na sa papaanong paraan. Okay? So, kailangan pumunta po kayo sa isang doktor, sa isang urologist, at sila po ang magbibigay sa inyo ng prescription para kayo ay magpa-semen analysis. Okay? Sa pag-semen analysis po, dito nyo po makikita yung shape, yung quantity, yung bilang, yung motility, yung movement, yung shape kasi morphology. So, dito malalaman kung maganda ba yung good quality, quantity, yung bilang, yung dami, yung shape, kung nasa normal ba ang inyong sperm. Okay? So, doon malalaman, pag kayo nagpa-sperm analysis, doon yung malalaman kung kayo ba talaga
sasabihin natin sa test kung positive na ikaw ay infertile. So, hindi tayo pwedeng itong mga sasabihin ko, ay, itong sinabi ni ma'am, ay, posible kung may infertile. So, yun lang naman, itong mga sasabihin ko lang naman is mga signs and symptoms na posibleng merong male infertility problems po kayo. Pero hindi ko sinasabing na positive na agad. Okay? So, it's not a positive, probable lang po siya or presumptive signs na nasasabihin ko sa inyo. So, kung gusto niyo talaga malaman, pumunta po kayo sa isang doktor. So, these are the symptoms, na probable symptoms lang na pwedeng merong kang male infertility problem. So, ano-ano ba tong mga to? Okay, so pinaka-main sign ng male infertility or male infertile ay ano? Kapag ang lalaki ay hindi nakapag-conceive o hindi nakapag-produce ng anak within a year, without using any contraceptives. Ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng kahit anong contraceptives, hindi ka nag-withdrawal, hindi ka nagko-condom. So, hindi ka makaproduce ng anak. So, meron kang isang sign na ikaw, tinatawag nilang male infertile. Okay, pero hindi ko nila lahat. Kasi, syempre, it takes two to tango. Okay? So, dun sa isang vlog ko, malalaman nyo na may nakalagay doon na bakit ba hindi ko siya mabuntis. Okay, both female and male po doon yung reasons kung bakit hindi nakakaproduce ang isang babae at lalaki ng bearing o ng anak. Okay, so doon. So, kung ikaw naman lalaki, for example nga, ang babae okay naman, nire-regla naman siya monthly, nag-ovulate siya, so regular siya, tapos hindi kayo gumagamit ng method, tapos siya nagkaroon na ng anak, for example, ganun. Tapos ikaw hindi pa. Tapos, within a year, hindi kayo nakakabuo. So, wala kang ginagamit na contraceptive. So, it is a sign na posibleng meron kang male infertility problem. So, pag mga ganitong bagay, so, mas maganda, mas mainam na pumupunta po kayo sa isang doktor ng pangkalalakihan. So, sa isang urologist para mabigyan po kayo ng advice, mabigyan ka ng test kung ano mga dapat gawin para kung sakali lang naman na low sperm count kayo, pwede pa po itong mag-increase, magpataas. So, with the help of the urologist, so endocrinologist, yung mga endocrinologist po kasi doktor po yan sa hormones, okay? So, hormone-related po yan, gaya ng sinabi ko kanina, pag mababa ang inyong testosterone, nakaka-apekto po siya sa inyong semen or sa sperm count, okay? Sa sperm quality, sa sperm count. Kaya may endocrinologist at saka urologist. So, number 2 signs and symptoms ng male infertility, kapag meron kang problema, saan? Sa sexual function, okay? So, ano yon? Kapag ikaw ay nakikipag-contact sa iyong partner, at kapag ikaw ay nag-ejaculate ng small amount of fluid, ibig sabihin konti lang, or pwede rin namang nahihirapan ka mag-ejaculate, or nahihirapan kang, sa Tagalog, labasan, okay? So, hindi naman natin na kapag nahihirapan ka na labasan, ikaw ay baog. Okay? So, muna natin, baka naman ika-4 mo na or ika-5. So, meron din po kasi tayong tinatawag na storage area. Okay? Yung sa scrotum, may storage area po dyan. Okay? So, insert ko dyan sa picture, no? So, sa taas ng scrotum, meron dyan epididymis. Okay? May storage area po tayo dyan. Okay? Kapag nagpo-produce po ang sperm, nagpo-produce po sila. Tapos, meron silang isinesave. Okay? Para din silang tao, no? May save din sila na parang pera. Okay? So, in case na gagamitin niya ang sperm, meron dun sa storage area niya, inilalabas. O, yun ang ginagamit niya sa storage area na yung nasa epididymis. Okay? So, pag naubos yung nasa epididymis, magpo-produce na naman yung yung nasa testes o yung nasa scrotum, yung nasa itlog-itlogan ng isang lalaki. Nagpo-produce na naman sila ng sperm para ilagay na naman dun sa storage area. Okay. Kailan po nagpo-produce ang lalaki ng sperm? Every 3 days or 72 hours. Okay? So, ibig sabihin po, baka naman ika-4 mo na ika-5, naubos na po. Nagkaroon na po ng dry ejaculation, sasabihin tapos bigla nyong maalala, no? Ay, sabi ni ma'am, pag wala nang lumalabas, dry ejaculation na, baog na ako. So, hindi naman. Baka naman, tingnan nyo din naman yung factors, baka naman ika-4 nyo na ika-5. So, baka naman naubos na yung nasa storage area, kaya naman kayo nahihirapan. Or dito lang tayo sa kapag nahihirapan lumabas kapag unang-una. Okay? So, una. Tapos, sobrang tagal. Within 30 minutes na, wala pa rin. Hindi nakakalabas. Okay? So, or nakalabas, small amount of fluid lang. Okay? So, kailangan malaman nyo na
na hindi siya normal. Okay? Hindi siya normal. Kaya mas mabuting kapag may mga ganitong bagay kayong nararamdaman, siyempre, usually kasi medyo nahihiya ang isang lalaki magtanong sa mga ganitong bagay. Siyempre kasi it's a private part or private area na itatanong nyo sa isang katulad kong babae. So, hindi po ako bihasa dito. Siyempre, ang bihasa dito, isang urologist. Okay? So, ako lang man po ay nagbibigay sa inyo ng signs and symptoms, health teachings, para meron po kayong maisip na, ay, hindi pala ito normal. So, kailangan ko palang pumunta sa isang doktor para maagapan. Okay? So, kapag mga ganon na unang sexual contact nyo and walang lumalabas within 30 minutes na dry ejaculation or sabihin natin small amount of volume or fluid lang ang nailalabas ko, is kailangan ko nang pumunta sa doktor para matingnan kung meron bang nakabara. Okay? So, kung meron nakabara, kaya nagkakaroon ng hindi ka nailalabasan ng maayos. So, baka naman titingnan sa inyong hormones na kulang pala ang inyong testosterone kaya hindi nakaka-produce. So, next symptoms no sa problems with sexual function is what? Yung decrease na yung sexual desire mo. So, hindi ka na ginaganahan makipag-contact. So, wala lang. Ayaw mo lang, parang wala kang gana. So, isa tong problema sa testosterone ng isang lalaki. So, kapag may hormonal imbalance ka, affected dyan, yung nasa utak rin syempre. So, saan ba galing yung hormone? Syempre sa utak, okay? So, saan sa utak nanggagaling yung testosterone nyo? Sa hypothalamus at saka sa pituitary gland. So, nire-regulate lang siya ng endocrine hormones, pero dun siya. So, ibig sabihin, kapag mababa ang inyong hormones, may problema ka sa hypothalamus mo at saka sa pituitary gland. Okay? Hindi nakaka-produce ng tama. And last, yung kapag meron ka erectile dysfunction, ano to tinatawag nilang erectile dysfunction? Hindi mo kayang i-maintain na na nakatayo. Okay? So, laging lapyat o laging nakatumba. Okay? So, magtatayo lang siya within 1 to 2 minutes, after 5 minutes, ganyan, and then out. Okay? So, hindi mo siya kayang i-maintain na naka-erect. Okay? So, that's one of the sign na meron kang problema. Not only sa inyong sexual desire, not only sa inyong hormones, baka may problema ka rin sa infertility problems. So next, another symptoms pa po na posibleng meron kang magkaroon ka ng male infertility. Kapag meron kang pain, masakit, saan? Sa testicle area, dyan sa picture, dyan sa may parang itlog. Pag may pain, masakit, swelling, namamaga, lumps, o sabihin natin meron kang ang tawag dito, bukol, okay? Pag meron kang lahat ng yan sa inyong testicles, posible na magkaroon ka ng male infertility. Bakit? Diyan kasi po nagpo-produce ng sperm, okay? So, diyan sa part na yan, kapag nagkaroon ka ng problema sa production, hindi ka makaka-produce. Kasi may problema ka sa production area. So next, kapag meron kang hormonal abnormality. So, ibig sabihin may abnormality ka sa inyong hormone. Ano po yun? So, kapag ang mga lalaki, normal sa isang lalaki na na mabuhok, facial growth, grabe, yung kanilang pagtubo ng kanilang buhok. So, kapag ikaw, hindi ka tinutubuan ng, sabihin natin, ng bigote, ng decrease, o sabihin natin. Pero hindi lahat ng lalaki, no? Kasi may mga lalaki talagang hindi sabihin natin sa literal sa Tagalog na hindi mabuhok, okay? So, hindi man ibig sabihin na hindi ka mabuhok, ikaw male infertile na, okay? Hindi lahat. Kapag meron lang pagbabago, okay? So, kung dati, ikaw increase ang inyong hair growth, biglang nagbago, pero kailangan din natin itong i-disregard yung age, okay? So, kapag tumatanda ang isang lalaki, so, syempre, nag-falls off din yung hormone niya, okay? So, kapag yung sinasabi kong decrease ang hair growth or yung hormonal abnormality, kapag ikaw ay nasa 20s, 30s, tapos decrease ang inyong biglang nag-decrease, biglang nagkaroon ng hormonal imbalance. So, dati mabuhok, no? Tapos biglang ngayon nawala na. Dito mabuhok ka, biglang nawala. Okay? So, it's a sign na sign daw yon ng male infertility, na merong problema sa hormones nyo. So, another sign pa po, yung tinatawag nilang gynecomastia. So, ano yon? Yung abnormal breast growth. Okay? So, hindi normal sa isang lalaki na lumalaki ang kanilang dede. Okay? So, pwede lang kung mataba na pero yung mag-shape talaga siya ng parang female breast. Okay? So, meron tinatawag na abnormal cell growth, yung pagdami.
Okay? Pag dami ng cell, tumutubo. So, pag merong parang kumbaga sa kalokohan ay magbra na ang mga lalaking merong may tete. Okay? So, may mga terms silang ganun eh. Pero, pag may mga ganitong gynecomastia, meron silang risk factor. Anong risk factor nila? Na malapit sila saan? Sa testicular neoplasm. So, ano yung testicular neoplasm? Yung pwedeng magkaroon ka ng cancer saan? Sa inyong testicular part o yung sa inyong testicles. Okay? Isang sign siya, hindi lang sa male infertility. Okay? So, kaya bakit siya nagkaroon ng male infertility? Kapag mayroong abnormal cell growth at mayroong testicular neoplasm doon sa inyong testicles, so, testicular neoplasm nga, so magkakaroon na naman ng differential sa production. The rest, ang mangyayari na naman yan, infertility. Okay? So, kung magamot man ang cell growth, infertility naman. Okay? So, hindi ako masyadong bihasa dito, kaya mas mainam kung may mga ganito kayong sintomas, mas mainam na pumunta po kayo sa isang urologist at endocrinologist. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naidagdag na naman po ako sa inyong learnings for today. So, maraming po salamat sa inyo na sumusuporta sa akin. God bless po. Salamat. Bye-bye. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어